Magpakatotoo kayo. Kayo ba sa akin o hindi? Malapit na ang anihan. Bakit ang iba singil tumatawag lang sa akin sa oras ng kanilang pangangailangan at ako yung sinasantabi nila? Panahon na upang kayo magbago ng isip at sumunod sa aking salita. Amen. Good morning mga kapatid. Sa estado ng buhay natin ngayon, ano yung prime and foremost na goal mo? Ano yung gusto mo? Ano yung pagpopokusan mo ng buhay mo? Yun ang gusto mo. Kailangan malaman nyo yan mga kapatid sa puso mo. Ano talaga gusto mo? Kasi dyan natin matatagpo ng tunay na contentment. Pag yung gusto mo, yun ang gagawin mo. Matututunan natin maging kontento. Kasi itong panahon ito mga kapatid, ito yung panahon na napakahirap. Maghihintay tayo sa Panginoon. Magtitiis tayo maghintay. Paikot-ikot lang tayo sa ilang Yung nagtatrabaho from Monday to Saturday or Friday, trabaho ng trabaho. Yun naman mga walang trabaho, ikot lang ng ikot sa bahay. So, nakakasawa ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kasi talagang ang bagay dito sa lupa, wala namang kwento Nakakatuyot. Kaya sabi ko nga sa inyo, give a break sa pamilya nyo. You always give a break. Pag may pagkakataon kayo magsama-sama, magulang mo, kapatid mo, anak mo, lahat-lahat kayo, mamasyal kayo na mamasyal. Kasi kaloob ng Diyos sa atin yan. Sabi sa Ecclesiastes 2:24. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang mga gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. It is a gift of God. Yung magsama-sama kayo. Enjoy niyo yung buhay sa lupa. Huwag yung puro tiis na lang tayo ng tiis Ang dami natin tiisin mga kapatid. Pero yung tiisin na yan, kailangan maging kontento ka dyan. Love, accept all things. Tanggapin mo. Kasi ito yung panahon na napakaraming katigatian mga kapatid. Lalo na yung nag-iedad. Naku, nandiyan ang pinakamasasamang araw na dumarating. Ang sakit ng balakang mo, ang sakit ng dugod mo, ng leeg mo, may stiff neck ka, lagi ka ang sakit ng ulo mo, may diabetes ka, high blood ka. Ano gagawin mo dyan? Titiisin mo lang yan. Ibigay natin sa Panginoon that our body will heal our body. Kasi wala ka na magagawa. Yan na yung estado ng buhay mo Pag-aralan mo na lang maging kontento. Sabi sa Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan hindi kita pakukulangin, sa anumang paraan hindi kita bababayaan. So yun, the love of money. Iwasan mo yung love of money. Kasi yung money, wag mo iwasan. Paramihin mo yung money. Humingi tayo ng humingi ng Diyos na magkaroon tayo ng many money. Pero yung love of money, yun ang iniiwasan Kasi kapag iniibig mo na pera, you have to serve only one You will serve God and you will not serve money. If you serve money, you will not serve God. You cannot serve two master. Kaya pipili ka. Kaya ang batayan ko sa inyo, alam nyo kapag kayo tunay na spiritual na, baliwala pera. Baliwala na. Ang dali mo ng likapot handog to. Kasi meron ka tinitignan mas matibay, mas tumatagal Okay lang, agawan tayo ng pag-aari sa lupa. Hebrews 10:34. Okay lang yun, mawalan ka ng pera dito sa lupa. Aanin mo yung pera. Kaya nga nasa lupa ka para gastusin mo yung pera. It's a gift of God. Kaya sabi, walang mabuti sa tao, hindi kumain. Kung kayo umiinom mo, kumakain, gawin nito sa Panginoon in the glory of God. Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito sabi,
sapagkat kayo'y nahahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhas sa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti tumatagal, eternal. Eternal na buhay. Yan ang targetin mo, yan ang prime and foremost goal mo. Yung hintayin na lang ang Panginoon. Kasi ano gagawin mo? Hindi naman pwedeng mag-shortcut. Sana nga kung pwedeng shortcut mag-shortcut tayong lahat eh. Kaso hindi, it is a now moment lagi. Now faith lagi. Ngayong araw na ito, saksi ko ang langit at lupa, sabi ng Diyos. Ano pipiliin mo? Pagpapala, sumpa, buhay na walang hanggan, o eternal na kaparusahan? Mamili ka. Piliin mo ang buhay at pagpapalain ka at ang iyong binhi. So ngayon pa lang dito sa lupa, yung pagpapala ng Diyos na yan, yung material things, gamitin na natin. Kasi may iiwan na yan eh. Settled na tayo sa spiritual eh. Ngayon, kung ikaw naghihintay na lagi sa Panginoon, naaayos yung kaluluwa mo, nababanal. Ngayon, yung katawan na yan, hindi naman marirepair ang katawan eh, kaya nga papalitan eh. Dapat settled ka na dyan. Sinasabi ng Philippians 4:11. Huwag kayong manghinayang sa pera. Kasi kinikita lang naman yan eh. Eh yung oras ng pakikisama mo sa asawa at anak mo at magulang mo, hindi na maibabalik yun. Yung pera pwedeng ibalik yun eh. Bigla ka lang pagpalain ng Diyos, ang dami mo ng pera eh. Eh yung oras, habang nauubos yung oras, hindi na mababalik yun. Wala namang time machine. Para bumalik ka doon sa dating oras, wala nun. Dire-diretso lang. Ito sabi ng Panginoon, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan na masiyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan. Sumuswento ka ng konti, pakontento ka na dyan. Kaligayahan mo, papurihan ng Diyos ng mga tinatakilit mo. Ikapot handog mo. Tapos sumunod ka sa kalooban ng Diyos at makikita mo pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka mauubusan ng supply. Kahit maliit ang sweldo mo. Ganon din naman ng maliit na sweldo, maliit din ng budget. Yung malaki sweldo, di malaki din ang budget. Ganon din yun eh. Ang importante, sumusunod ka sa Diyos. Hindi tinitignan ng Diyos kung maliit ang ikaputandog mo. Ang tinitignan ng Diyos, ikaw ba'y matapat na sumusunod? Buong-buo ba? Na ibinibigay mo ang buong-buong ikaputandog mo sa Panginoon para maligayahan ng Diyos. Eh sabi niya, subukan nyo nga ako sa bagay na ito. Pagka hindi yung makita ng Diyos na totoo ka talaga, na hindi mo na mahal ang pera, bubusan ka ng masaganang pagpapalang pera na walang silid na kalalagyan. Bakit? Spiritual ka na eh. Nakapokus ka na sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Kasi pahina ng pahina tayo, mga kapatid. Habang dumadaan ng bawat taon, pahina tayo na tayo. Yun yung panlabas na pagkatao, katawan yun eh. Outer man yun. Pero yung inner man, palakas ng palakas yun. Kasi payag ka na maghintay sa Panginoon na may magpapakabanal ka na. Lumalakas yung espiritu at kaluluwa mo. Sapagkat ang aming madaling kapaghatian, na sa ilang sandali lamang ay siyang ginagawa sa amin ang lalo't lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami nagsisipagtingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapwat ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So papalitan nga yan eh. Pati mga bituin, kukupas eh, papalitan lahat yan, sabi sa town eh. Pero yung kaluluwa at espiritu mo, hindi papalitan yan, Yan na mismo yan. Kailangan mabanal yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, binanal yung espiritu natin. Para na sa gano'n, maibigay niya ang Holy Spirit sa atin. Kasi kung hindi banal ang espiritu ng isang tao, hindi maibibigay ang Holy Spirit. Aalis din ang Holy Spirit.
Kaya ginagawa, ma-born again muna. Born again experience. Mananampalataya ka, magsisisi ka, i-renew yung espiritu mo. So, wala ka ng kasalanan, malinis na espiritu mo, matuwid na. Ibibigay sa iyo ang Holy Spirit para ibautismo ka sa espiritu, magsalita ka sa iba't ibang wika. Lumakas ka sa pamamagitan ng prayers and tongues, nakasamba ka sa espiritu ng totohanan. At nasa ganoon, maudyukan ka ng espiritu na magawa mo lahat ng utos ng Panginoong Hesus na ibinibigay sa atin, nagagampanan natin hanggang sa wakas. Kaya ang paghihintay natin, talagang pagtitiis. Payag ka na magtiis talaga. Alam nyo si Job, pag ini-imagine ko si Job, doon sa mga sinasabi niya, kahabag-habag talaga si Job. Kaya yung meaning ng Job, he cries eh. Ang meaning ng Job o Job, umiiyak. Wala siyang ginagawa, umiyak na. Biruin mo, nagnanak-nak yung sugad mo sa ulo hanggang paa. Wala kang magawa, tiis ka lang ng tiis. Hingi ka ng hingi ng tulong sa Diyos, nakayanin mo. Kaya sabi nga, pag yung araw, sana gumabi na eh. Pag gabi, sana umaraw na. Ganun ang paghihintay natin, mga kapatid. Katulad din ng kay Job. Kaya lang si Job, napakatindi. Kasi kapag nasasaktan ng katawan, mga kapatid, ang hirap-hirap niyan. Kasi nakita din ni Jesus Christ yan eh. Yung hirap ng katawan dadanasin, kasi sabi niya, pwede ba, wag? Kasi napakatindi ng hirap. Alam niyo yung latiguhin ka ng 39 na hagupit sa likod na biyak-biyak. Pinagaling doon ang lahat ng sakit. Tapos ginulpi ka ng 600 soldiers. Sa bunot, sampal. Lahat. Pati balbas niya, binuno. Tapos, tinatadyakan siya. Sinaksakan ng koronang tinik. So, siyempre, habang tumatagal yan, nauubos yung dugo nun, siyempre. Magkakaroon ng dehydration. Baba ang tubig sa katawan. Kaya nga siya nauuhaw eh. Imbes na tubig pa ang ibigay, apple cider pa eh. Napakasama talaga ng mga tao. Nung binubuhat na yung cross, siyempre, pahina ka ng pahina. Mag-i-internal ano ganun eh. Yung tinatawag na lumalabas yung dugo sa tenga. May tawag dun sa medicine eh. Internal na... Parang may ganun. Biruin mo. Tama, internal hemorrhage. Tama ka. Internal hemorrhage nga. Tama yun. Akala mo mali yun. Tama yun. Kaya ang tingin ko namatay si Jesus na yung dehydration, yung internal hemorrhage. Wala na eh. Yung dugo niya. Biruin mo. Mula nung hulihin siya, ginulpin na siya. Sinaktan na siya. Tapos uhaw na uhaw siya. Tapos dinubuhan niya. Hindi niya mabuhat. Bakit? Siyempre, umaantak yung sugat eh. Kada kalalakad, sumasakit yung sugat sa likod. Yung koronang tinik pa. Yun, napakatindi nung dinaanan ni Kristo. Tayo nga, konti sakit lang, rayuma lang eh. Hilo lang, sakit ng ulo, lagnat, diabetes, high blood. Para nang ayaw mo nang mabuhay. Sabi nga ni Pablo, pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo dahil sa iglesia na siyang katawan. Kaya tayo nakaka-experience nito, yung mga hindi panaranasan ni Kristo ang hirap ng katawan, tayo. Kasi tayo katawan ni Kristo eh. Dadanas din tayo ng hirap. Kaya hindi ka makakaiwas din sa katawang yan. Yung katawang yan na puno-puno ng sakit. Pero hindi ka mamamatay, sabi ng Diyos eh. My grace is sufficient. Kasi si Pablo may cancer of the flesh eh. Hindi siya namatay doon ha. Kinamatay niya old age. Sino pa mga hindi namatay sa sakit? Maraming mga apostol nung araw nakakasakit din. Kasi may katawang nakakasakit eh. Hindi ko mag-Kristyano para kang si Superman. Hindi. Habang tumatanda tayo, apektado tayo ng mga sakit. So mag-iingat na lang sa sarili. Umiwas ka na doon sa masasamang pagkain. Yung sobrang alat, sobrang tamis. Napakahirap din naman yan eh. Huwag kang kakain ng mga red meat. Napakahirap na naman yan. Ang daming hindi mo pwede kainin. Ang tao, lahat ng gawa ng tao para sa kanyang tiyan, sabi ng Ecclesiastes. Ang gawin mo, magpakabusog ka na lang sa masasarap na pagkain na hindi naman masamang pagkain. Pwede ka kumain ng karne, chicken. Huwag na yung baboy, napakadumi ng baboy. Ang dami parasite niyan. Alam niyo ba, in-experiment yan? In-experiment yung baboy, may mga parasite na nabubuhay pala dyan. Yung red meat naman, masama rin yun. Uric acid naman yan. Isda na lang. Yung mackerel, salmon, sardine, rich ng omega-3.
Yun na lang yung pagkakainin natin. Pero ang hirap din yan, sinasabi ko sa inyo, ang hirap lahat niyan. Pero kailangan tiyagain mo. Yung sobrang tamis. Pwede patikim-tikim lang sa matamis. Kahit nga prutas, yung mga sobrang tamis. Ako, ginagawa ko, ang manggang kinakain ko, yung hilaw na lang eh. Kasi pag dilaw yun, tamis-tamis nun. Ang dami rin glucose, fructose. Masama rin sa diabetes yun. Yung kanin, huwag na kayo mag-white rice. Mag-ano na lang kayo, brown rice. Brown rice pa, mas mababa ang glycemic index. Ako dati, black rice, naging red rice, naging brown rice. Tapos, naging adlay rice. Ngayon, ang kinakain ko na quinoa. Mas maraming nutrients yun. Vitamins and minerals. Yung quinoa, mas masarap din kainin siya. Kasi sumasarap din naman yan sa ulam eh. Eh di magulang ka na masarap. Sinasabi nyo, hindi masarap kainin ng brown rice eh. Wala naman lasa rin ng brown rice eh. Rice din yun eh. Eh di yung ulam pasarapin mo para masarap yung brown rice. Ganun lang kasimple buhay. Kasi ang buhay natin talagang tiisin mga kapatid. Magtitiis talaga. Sabi sa Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis. So, ang ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, mahabang pagtitiis, long suffering. Kasi alam ng Diyos yan eh. Kaya nga sa tribulation period, pahihiksiin niya yung panahon eh. Para sa elect eh. Kasi sa dami ng matitinding mga plagues na ibibigay ng Diyos, na hindi pa nangyayari kahit ng ano bang panahon. Nun lang mangyayari sa tribulation, pahihiksiin niya ang panahon para ang elect ay maligtas. Kasi biruin mo, paglabas mo, nasusunog ka. Eh ngayon pa nga lang, sobrang init na. 47 lang ang pinakamataas na hot index eh. Tugiga raw yata. Dito sa atin, 42, 43. Sobrang nasalagnat yun. Typhoid fever na yun. 37.5 lang ang lagnat eh. Eh yung 42, 43 dito sa atin. Sobrang init. So ano magagawa mo? Eh sa impyerno, gusto mo. Doon hindi lang sobrang init doon, napakatindi doon, eternal fire eh. Tapos ang gatong doon, brimstone, tsaka sulfur. Yun ang walang tigil lang, ang gatong doon, yun ang fuel doon. Yun ang eternal fire. Eternal na sulfur, eternal na brimstone, tapos eternal na uod. Sige, ano gusto mo? Namili ka. Konting sarap dito sa lupa, eternal na hirap doon sa impyerno. O sobrang hirap dito sa lupa, sobrang walang hanggan naman doon sa langit ang kaligayahan. Pag napunta ka sa langit, wala tayong gagawin din, sumamba na sumamba. Parang yung mga seraphims, walang ginawa araw-araw yun, kundi sambahin ng Diyos. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy, walang tigil yun. Tsaka yung mga cherubims na nagbabantay sa arko, at yung mga, lahat ng mga angel nagkukurig dumadakila sa Diyos. Wala tayong gagawin doon, kundi sumamba na sumamba, magpuri, magsaya, magalak. Wala nang sumpado, walang hirap, walang trabaho. Hindi ka na mag-iisip ng trabaho mo, nagigising ka na, magmamadali ka, at sakay ka ng jeep, wala na lahat yun. Lahat ng bagay sa lupa, wala na. So, ang gawin mo, maging makalangit ka na, dito sa lupa. Ituon mo na ang isip mo sa langit. Sabi sa Colossians 3. Kasi minsan lang itong buhay na to eh. Hindi na ito ulitin. First love lang naman, walang second love. Yung iba, nangangatwiran, umalis sila sa LCJ ministry. Eh, nag-born again naman ako sa iba. Oo, tama. Nag-born again ka nga doon sa iba. Eh, pangalawan na yun eh. Eh, first love nga sabi ng Diyos eh. Iniwan mo na ang aking unang pag-ibig. At magsisikat, gawin mo yung unang gawa mo. Kung saan ka nahulog. Eh, di unang pag-ibig ka nahulog. Unang pag-ibig. Eh, sana ako makabalik ka. Napakarami na sa LCJ ministry ang tumalikod na hindi na nakabalik. Eh, sana makabalik ka. Pagbigyan ka ng Diyos makabalik. Ito sabi ng Colossians 3. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo ang bagay na nasa itaas. Ano ba nasa itaas? Ang Ama, ang Panginoong Hesus, ang mga anghel, ang langit, yung bahay natin doon. So doon ka lang mag-focus sa Ama, sa Anak. At ibinigay ng Ama sa Anak ang lahat ng
ng otoridad sa langit at sa lupa. Siya hahatol, kasama tayo. At pinaupo na yung Espiritu natin doon sa langit. So pwede ka na doon sa langit na magtatambay. Ibig sabihin, yung Espiritu natin nilinis na, justified na. Susunod na yung kaluluwa. Kaya binabanal ngayon yung kaluluwa. Pag nabanal na kaluluwa at nakompleto na yung bilang ng hintin na mga banal, papalitan na yung mga katawan. Si Satanas naman ngayon, gulong-gulo na isip Ang nalalaman niya, kunting panahon na lang Ang nalalabi sa kanya, madidisgrasya na siya. Kaya kung ano-ano gimmick na yun ni Satanas. Kung ano-ano pinagkagawa ni Satanas para iligaw niya ang mga anak ng Diyos, ang hindi niya nalalaman, wala na yun May sarili ng riles ang lahat ng anak ng Diyos. Hindi nadadaplis yun. May kanya-kanya na tayong riles papunta sa Ama. Paano lalabas yung train doon sa riles? Malibang sirain mo yung riles. Hindi naman masisira. Si Kristo yung riles Handa tayo yung train Dire-diretso tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung advocate natin Siya abogado natin sa langit Kasi kung tayo ang mag-aabogado sa langit, ang babataya mo, tama't mali, mabutit masama. Si Kristo hindi. Kung ano yung sinabi niya, sabi sa John 12:48. Umpisa na natin sa 47. At kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking pananalita at hindi iningatan, ay hindi ko siya hahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. So yung unang baba ni Kristo, hindi siya hahatol nun. Kasi gaganapin niya yung mission Mamamatay yung katawan niya sa krus, kukunin ang lahat ng kasalanan, lalagay sa katawan niya, para malinis ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. So natapos na ni Kristo yung pagliligtas. Nagawa na consummatum na. So yung muling pagbabalik niya, hahatol na siya. Hahatulan na niya ang iglesia. Kukunin na niya yung mga lahat ng anak ng Diyos sa iglesia. At susunod, pag nakuha na at nakumpleto na ang bilang na yung sa iglesia, maghahari naman siya ng 1,000 taon. Para kunin naman niya yung mga nalabi sa mga bundok, sa mga gubat, yung mga naiwan na hindi namatay. Magpiplit sa Panginoon doon. Makikilala nila ang Diyos bilang Diyos talagang tunay si Kristo. Kaya ang paghatol ni Kristo, hindi siya hahatol sa nakikita o naririnig, kundi sa katuwiran, sabi sa Isaiah 11. At papatahin niya ang tao na susuway sa kanya sa pamamagitan ng kanyang dila. Basahin natin Isaiah 11, 1-5. At may lalabas sa usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang ugat ay magbubunga. Si Isay, si Jesse yan. Tatay ni David, si Jesse. Dito Isay. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at takot sa Panginoon. Kaya madalas ito prayer ko sa inyo, di ba? Panginoon, yung Espiritu ng karunungan, kaalaman, kaunawaan, yung nagbigay mo sa akin. Kasi yun ang nga kay Kristo Diwa ng kaalaman, karunungan, kaunawaan, takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon at hindi siya hahatol ng anumang hatol sa paningin ng kanyang mata o sasaway man siya ayon sa pakinig ng kanyang tainga, kundi hahatol siya sa katuwiran sa duka at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. At sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at ang hinga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ng masama. Dito mo, isa salita lang ni Kristo, patay na yung tao na yan. Parang yung nangyari kay Sapphira, kay Ananias, nung panahon ng tinatatag na iglesia, nagpasya na sila, i-offering nila lahat ng napagbentahan Tapos nagbago pa ng isip yung mag-asawa. Hindi na ginawa yung itong nanata sa Diyos. Di pagpunta doon ng isa stricken to death, namatay. Pagdating ng isang asawa, patay din.
Natakot na yun ng iglesia. Ayaw na ilang dikitan ng mga apostol. Bakit? Pinapatay ng Diyos yung masama ganun din sa sa millennium period Pag hindi ka sumunod, patay ka na. Matatakot yung mga tao doon. Susunod na ngayon. Pag hindi susunod, patay. Ikaw. Pag hindi ka sumunod, patay ka. Ano gagawin mo? Kami kasi, gagawin mo gusto mo kahit mamatay. Ano nangyari? Naku, Ray, mahina na battery nito. SOS. Palitan nyo ng mic. Mahina na battery. Yung isang microphone. Nasaan na tayo? Nawala. So sa millennium, balik tayo sa millennium. So sa millennium naman, maghahari tayo kasama ng Panginoon. Pero dito muna sa lupa, maghari ka muna. Pagharian mo muna ang sarili mo. Maging leader ka ng sarili mo. Lead yourself. Sabi, ang makapagliligtas ng kaluluwa ng tao, katulad siya ng bituin doon sa langit na nagniningning. Sino ililigtas mong kaluluwa? Di sarili mo muna. Pag nailigtas mo sarili mo, nakasunod ka sa Diyos, glorified ka. Pwede ka na magligtas. Kumbaga sa nalulunod, pwedeng sumagip ng nalulunod, yung marunong lumangoy. Pag hindi ka marunong lumangoy, katulad nung may nalulunod doon sa ilog, biglang itinulak nung isa yung, hindi pala marunong, dalawa na yung sasagipin. Minsan naman, meron naman talaga, marunong lumangoy. Pero pagdating doon, sasagipin niya, namatay, may kilala ko yung taga rito. Pumamahal na mahal niya yung kapatid niya, nalulunod. Pagod na siya sa pagpapaligo, nalaman. Tumalon, sinisid. Alam niyo nangyari, siya namatay. Kinapos ng hininga, namatay na yun. Pero sa kagustuhan ng iligtas yun, namatay siya. Ganon din tayo Kung gusto mo maligtas ka, mamatay yung dati mong pagkatao. Malibang mamatay yung buto, matuyo, hindi siya uusbong, hindi siya magkakaroon ng bagong buhay. So para magkaroon tayo ng bagong buhay, kailangan mamatay yung dating pagkatao. Basahin natin yun. Balikan natin yung Colossians 3, nandun yun. Colossians 3:10. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan yung lumalang sa Kanya. So nababago tayo from faith to faith, from glory to glory. Kasi unti-unti bubuuin sa atin si Kristo. Ang init, Manny Boy. Pakilakasan mo Tapat mo sa akin. Sobrang init Tapat mo sa akin. Yan. Taas mo na konti. Yan. Yun, salamat. Sana tayo. Ano na tayo bagong buhay. So ang ginawa ng Diyos sa atin talaga, siya gumawa ng pagliligtas, hindi tayo. Kasi hindi natin kayang ituwid ang sarili natin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Jeremiah 10:23. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. So para maayos ka ng Diyos, maituwid ka, ang Diyos ang mag-aayos. Paano? Kailangan lalapit ka sa Diyos, magsisisi ka at mananampalataya. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open. Ganyan tayong lahat. Balikan nyo yung nakaraan nyo. Paano kayo naging Kristyano? Di ba, umusbong sa puso at isip mo na hahanapin mo ang Diyos? Naghanap ka? Naging interesado ka sa Diyos? Sabi sa ano yun Sa Psalm 14:3, tsaka Psalm 53:2 yata, na hinahanap ng Diyos dito sa lupa, yung naghahanap sa Kanya. So ang Diyos naghahanap na humahanap sa Kanya. Pag nakita ng Diyos, humahanap ka, you can find. Seek, you shall find. So nakita ng Diyos sa puso natin lahat Hindi pa nililikha ang langit at lupa, nakilala na tayo ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, itinalaga na tayo, predestined. Para ma-maintain ang kaligtasan, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya at pagsisisi. Espiritu pa rin yun. Walang tao makapagsisisi na hindi siya bibigyan ng espiritu ng pagsisisi. Kasi ang tao karnal. Lahat tayo anak ng demonyo. Lahat tayo sinungaling. Lahat tayo abominable. So walang matuwid sa atin. Naging matuwid lang tayo sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. At ito hindi sa atin. Kundi ito'y regalo ng it is a gift of God. Gift of faith. Kaya mapalad tayo
Of all the people, nabigyan ka ng pet. Kaya sabi ko nga sa inyo, of all the people eh. Ako yung nagtataka, ako pala yung pastor eh. Ako pala yung banal eh. Eh kung titignan mo yung buhay ko nung mula ng bata eh. Sabi sa Bible eh, ang bata magpapakilala ako, magiging ano siya eh. Eh bata pa lang ako eh, gangster na ako eh. Biruin mo, at the age of 7 years old, nagmamadyong na ako. Before that, hindi pa ako nag-aaral, nakaka-records na ako sa college. O pagdating ng college, ng high school, nakakulong ako. Sa krami, nakasuhan kami ng illegal possession of drugs. At the age of 17, meron akong pasugalan dito. Meron akong pa-44 sa loob, tsaka dice. O, tuloy-tuloy na yon. Hanggang sa, nabuhay ako doon sa pamaraan ng buhay ko. Yun ako eh. Pero may plano pala ang Diyos sa akin. Nakita ng Diyos sa simula pa lang, ako pala yung magiging pastor. Kaya nung sabihin ni Brother Manny, pastor ka ikaw. We? Ano? Sabi ko, hindi pwede yan, Brother Manny, hindi ako pastor. Wala ako sa bokabularyo ko yan. Eh, hinihirang kang pastor eh. Ay ko wala naman akong member. Sabi sa akin, ayan no, may member ka, oh, pinalayas ni Felipe. Yan ang member mo. Katulad ni David. Alam nyo ba, 600 sold na taga-Juda at Israel pinalayas ni ano? Yung haring ano, masama. Si Saul. Yun ang naging member ni ano. Nagsimula si David sa mga cast out. Eh, doon ako nagsimula din sa cast out. Ang kahuli-huli ang cast out. Ayan, sila. Si RC. Ayan. Nadamay si Rosebud at si Bo. Nung pala, may kasama pala yung sanga na mabuting sanga. Kaya pala dinagdag dito at idadagdag si Rosebud at si Bod. Ngayon na natin nalalaman yun. May plano ang Diyos eh. Hindi natin alam plano ng Diyos. Hindi natin malirip ang kaisipan ng Diyos. Kaya lang natin nalalaman ngayon, nangyayari na in reality. Kaya sabi ko nga sa Diyos, Panginoon, hinirang mo po akong pastor ha. Didinggin mo panalangin ko para sa mga kapatid. O ngayon, nadagdagan man naman ang ipagpe-pray ko, si Salvi. Nabunod daw yung poko, kaya hindi naka-attend. Hindi ko na tinanong kung saan, etiyak yung sa paa. Hindi ko na tinanong paano nabunod yung koko. Nag-text naman ako, ko, Salvi, paano nabunod ang koko sa paa? Dahil ba sa taas ng blood sugar mo? Hanggang ngayon, hindi pa nagte-text back. Ewan ko mamaya. Kinawagan ako kanina, hindi siya makaka-attend. Dahil nabunod yung koko. Sabi ko, pinamahan talaga ni Satanas. Minsan na nga lang mag-worship si Sandy, every second Sunday eh. Nabunot pa yung koko. Kaya sabi ko, buti, ang koko nabunot, hindi siya. E paano kung siya yung nabunot? May kasama pati koko. Buti koko lang. May pag-asa pa. Kaya yung buhay nating nalalabi ngayon mga kapatid, wala tayong gagawin kundi maghintay na may pagtitiis mga kapatid. Amen.